Guys, for today's video, si ZipPeso, ang dami niya talagang ads over YouTube. Mapunta ako sa TikTok, ang dami ko ring ads na nakikita sa kanya. Alam ko na si ZipPeso ay na-raid na before. However, upon searching it again, there's something going on. Kaya nandyan ulit sila na nag-o-offer ng loan. Ito yung theory ko before sa mga online lending app na nahuhuli, na pinapasara or what. Tapos available na naman ngayon. Kung gusto niyo malaman kung bakit hindi nawala si ZipPeso, tara, pag-usapan natin yan. Samahan niyo ako, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. And backstory. So ZipPeso na na-raid before. Ito yung na-issue last year na kasama si Rendon Labrador. Online lending app na ni-raid last year around October na kasama pa si Rendon Labrador. So, ni-raid na nga siya because there are multiple complaints with SEC of harassment. However, during that time, si ZipPeso ay under kay Golden Koy Lending Corporation. And then meron din ako nakitang article from Rappler na sinasabi na si Golden Koy daw, based dito sa article ni Rappler, siya daw si Treasure Bowl Fintech Lending Corporation. So, unang-unang pinanggalingan ni ZipPeso ay si Treasure Bowl, tapos lumipat kay Golden Koy. Tapos, ngayon, nung sinilip ko siya, na kay Treasure Bowl Fintech Lending Corporation na naman si ZipPeso. So, parang from here, nag-jump papuntang Golden Koy, and then nag-jump pabalik. Ngayon, upon checking SEC, wala na tayong makikitang Golden Koy. Hindi na siya registered doon, wala na sa listahan. Pero yung Treasure Bowl Fintech Lending Corporation ay nandun sa SEC, which is yan. And nandun na rin si ZipPeso na nakalista under Treasure Bowl. Anong nangyayari? Jumping from one company to another and another company to another? Hindi kaya ganito ang strategy ni Mocha Mocha din? Di ba, Copperstone, tapos until ngayon, operating si Mocha Mocha. Hindi ko rin alam pero ganito nga pwedeng gawin ng mga online lending app. Kasi parang lang naman to service or product. Hindi talaga sila yung company. So kung merong isang company na magsasara, pwede niyang ibenta itong line of business niya, itong product niya sa ibang company. And in this case, hindi natin alam kung binenta o whatever, pero nakita natin na nag-jump from Treasure Bowl papuntang Golden Koy and then Golden Koy pabalik ng Treasure Bowl. Possible talaga na kahit sinasabi natin na read na or sinabing ipapasara na, pwede itong bilhin ng ibang kumpanya or may transfer sa ibang kumpanya, thus, buhay pa rin sila. Yun yung mga possibility na nangyari kung bakit buhay pa rin itong si ZipPeso. Kung gusto niyo review ko about ZipPeso, ito yung yung thumbnail, nasa link na lang din sa description box. I wanted to check kung may pinagbago na ba si ZipPeso in terms of calculation and ratings ng mga customer and then yung nangaharas. So, silipin natin ngayon about this app ni ZipPeso. So, ito yung nasa Google Play Store and wala sila sa Apple App Store. So, dito nakalagay ang effective interest rate daw niya ay 15.2. And ang interest rate niya or the APR, which is 182.5%, which is a good sign na somehow they're telling the truth when it comes to their interest rate. Sabi ko sa inyo before, parang konti lang ang nagsasabi ng totoo about their interest rate. Kasi mabilis cash nga, hindi pa niya ina-update yung about this app page niya or ina-advertise niya. Nasa 30% pa lang din yata yung nakalagay na highest APR niya. O at least ito, kahit pa paano, nagsasabi siya. Check natin yung feedback ng mga customer. Doon tayo sa most recent, 11/3/2024. I accidentally click apply loan and 5K yung napindot ko na di man lang na-adjust. So, hindi daw na-adjust yung 5,000. So, 7 days lang ang loan term ko, gusto ko na ibalik yung pera, 3-4 lang yung sinend nila sa GCash, but still, ang need kong pambayaran ay 4,995. Ang bilis nga dumating or ma-approve ng loan, pero ganun pala kalaki ang interest. Gamitin natin yung figure, 4,995 minus 3,400, sort of
cost of loan or the interest, and then yung kaltas, nasa 1,595 divided by 3/4. Lumalabas na 46.91% sa loob ng 7 days divided by 7 days. Lumalabas na 6.70% per day. Multiply natin yan by 365. Nasa 2,446%. So, malayo pa rin yung APR na 182%. Kasi, kung ibabalik natin yan, divided by 365, i-multiply natin to sa 30 days, nasa 200% ang effective interest rate niya versus dun sa sinabi niyang 15% lang ang effective interest, di ba? Ang layo. Okay, so, na-establish na natin yan na malaki ang interest nila. Hanap tayo ng, ito, this would be zero actually. I just click apply to see the agreement and repayment method, and I was shocked. They directly credited to my account, and take note, you'll just receive 62% of your loan. Oh, so parang auto-send. Diba? Gusto mo lang makita kung ano yung loan terms, pero sinend na kagad. Which is, for me, it's a red flag. So, may nakita ko dito. The agents of this app keeps harassing me through SMS and calls. Even my contacts are being harassed. They keep making threats in their SMS since morning of my due date. I told them I need a bit more time, but still threatening me that they will brand me as a malicious client. They need the payment because they will close at 6 p.m. So, yeah, mostly na nakikita ko dito ay puro reklam sa auto-send. And then, based from this customer na sort of harassing daw, yun nangyayari sa kanya at saka sa mga contacts niya. So, something to watch out with regards to ZPeso. Lalo na kasi ang dami niyang advertisement sa TikTok tsaka sa Facebook. So, mag-ingat po kayo. Mahirap na po na puro nakikita natin is yung mga magagandang bagay na sinasabi nila about ZPeso. So, ingat-ingat din po. Basa-basa tayo ng reviews. And yan. So, based dito, meron siyang 4.7 stars out of 60,656 review. Nakalagay din po dito, yan, I hope approve. Yan. So, ito yung modus na rate muna before approve. So, hindi mo rin alam kung ma-approve ka kung mag-rate ka ng 5 star. Pero, with the hopes na ma-approve ka kasi nag-rate ka ng 5 star. Kaya, mataas po yung rating niya at 4.7 stars sa 60,000 reviews. So, for me, yung mga ganitong practice, napaka-shady po talaga. For me po yan. So, nakita po natin yung mga technique po ng mga online lending apps ngayon para mag-survive yan. So, for our question of the day, napakita ko po sa inyo na parang itong ZPeso ay nagjo-jump from one company to another. Ang gusto ko pong itanong sa inyo or malaman sa inyo is, nabubura po ba yung bad impression nyo dun sa product na yon pag ibang tao na po or ibang company na ang nagmamanage? Like for example, Robinsons Bank, binili po siya ng BPI. So, kunyari, meron kang hindi magandang experience with Robinsons Bank, tapos binili na siya ng BPI, nawawala po ba yun? Nare-reset po ba? O ganun pa rin ang impression nyo dun sa bank na yon? And in this case, online lending apps naman po yung pinag-usapan natin. So, let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos para sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Josh Anasco 1443. Sabi niya, very informative. Thank you sa video, Kuya Pat. Keep up the good work. At Josh Anasco 1443, shoutout po sa inyo. Maraming salamat. At na-appreciate nyo yung mga videos na ginagawa ko. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!